sa attendance po sa rally na ito. April 9 po ito inaabangan, kaya lang po dahil marami pong naging problema sa pagpapatuloy ng rally, marami pong umara, inabangan ko pa rin po dahil hindi naman po sapat na sa social media lang tayo maglalabas ng sentimiento natin bilang mamamayan. At lalo na po ngayon na parang obvious yung pagsusupil sa kalayaan, lalo na ng mga simpleng mamamayan na i-express yung aming mga sentiment sa mga na-oobserbahan natin sa gobyerno. From Marinduque to dito sa Bulacan, ilang oras yun? From Marinduque po, mga 3 hours na Roro, and then bus po na another 3 to 4 hours, and then van po na another parang mga 2 hours naman van namin. Pero sa akin po, parang hindi naman po ako magpapatingin doon sa layo na venue dahil matagal ko na rin talaga gustong attend. Dahil gusto ko pong makiisa doon sa sigaw po ng mamamayan. Ano po yung pinaglalaban natin? Ano po yung mga kumbaga parang natingin? Sabi ni Atty. Glinsong, Current administration ngayon na parang marami po. Unang-una na lang po ay noong pinasara nila yung SMNI na doon po namin nakita kung paano magasik ng terror itong ating mga CPP, NPA, NDF. Doon po namin nalaman ano ang mga sentimiento ng mga magulang na nawala ng kamag-anak, ng anak nila, na naging biktima po ng deceptive recruitment. At sumunod na po dito yung mga vloggers po na nawawalan din ng plataforma kapag sila ay nagbibigay ng kritisismo. At obvious naman po na nakikita natin yung pattern na kapag merong nag-e-express ng sentimiento sa gobyerno, tinatanggal sila sa pwesto, katulad na rin lang po yun nangyari kay Governor Jubahid. At yung mga sumusuporta po sa mga sentimiento ng tao ay parang nagkakaroon ng retaliation. Nakakatanggap sila ng retaliation. So gusto po namin magpakita sa administrasyong ito na sumusuporta po kami doon sa karapatan ng mga mamamayan. Ano yung pakiramdam na bumiyahe ka kayo ng malayo from Marinduque tapos pagdating dito, hindi pala tuloy? Sa akin po, hindi po ako nawawalan ng pag-asa. Sa kabilang punto, maaari po tayong ma-disappoint, pero hindi po ako nawawalan ng pag-asa na may ipaglaban po pa rin po natin at dapat natin ipaglaban. Kahit supilin po tayo, dahil doon po lalo nanggigigil yung taong bayan eh. Kapag lalo po tayong sinusupi, lalo tayo nanggigigil. So yung ginagawang panunupil, parang equivalent, parang nasa martial law na yung Pilipinas? Parang po. Dahil pinipigilan po tayo, ito naman po ay kalayaan natin. At lalo na po kami mga simpleng mamamayan na gusto rin namang express ang aming mga sentimiento pero hindi kami nabibigyan ng plataforma katulad ng mga ganitong rally na pinipigilan po nila. So nakaka-disappoint po yun. Pero hindi po ibig sabihin na kami ay matigilan. Hindi po kami matigilan. So anong plano nyo ngayon? Kung ano man po ang kahinatnan nito, babaunin po namin itong lesson. Pero hindi po kami panghihinaan nandoon. Patuloy pa rin po kami lalaban. Hindi po nangangahulugan na kung hindi man po matuloy itong rally na ito, ay panghihinaan na po kami nandoon. Pagkas ay patuloy pa rin po kami lalaban. Lalo po kami lalaban dahil lalo pong nagigigil ang mga tao na pinipigilan po kami. Message na lang po siguro, lalong-lalo na sa mga taga-Bulacan na tinatakot. May nakakahiya naman from Marinduque nandito pero yung mga taga-Bulacan mismo wala kasi natatakot, tinatakot eh. Para po sa mga kababayan namin na taga-Bulacan, sa tingin ko po ay dapat nating suportahan yung bansa natin. Ako po na nagbiyahe pa, tumawid pa po ako ng dagat. Nandito po ako para makiisa, para maipaglaban yung bansa natin. Ay kayo din po ay hinihikayat ko. Lalo na po at malapit po kayo dito sa venue. At sa lahat po ng mga kababayan natin, kung nandito po kayo at on the way na po kayo, samahan niyo po kami kung ano man po ang kahinatnan nito. Ang mahalaga po ay maipakita natin na meron po talaga, hindi po ito hakot, hindi po ito bayad. Pusang loob po ito na pagsuporta sa laban ng bayan.